dakuin ho natin itong susunod nating topic mga bossing. Para ho ito no, since napag-usapan na din po natin yung mga ano tawag diyan, napag-usapan na din po natin yung relihiyon mga kababayan, no, ito po ang CBCP, nako, karamihan sa mamamayang Pilipino Katoliko. Di ho ba? Karamihan sa mamamayang Pilipino Katoliko. Kung di ako nagkakamali, ilang porsyento? 70 to 80% ng populasyon ng Pilipinas, Katoliko ho, mga bossing. Ito po, may sulat, may pahayag. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, no? Pastoral letter. The Lord requires of you to do justice, to love goodness, and to walk humbly with your God. Sabi, dear brothers and sisters in Christ, tayo ho mga Katoliko ang kausap We, your bishops, gathered together, no, for the 130th CBCP Plenary Assembly have deeply reflected on some issues confronting our people and the world today, among which the violence in Gaza, the plight workers seeking fair wages, and the call for impeachment, for accountability and governance. Naku po, para sa atin ito, lalong-lalo na doon sa mga maninimba, kada linggo o kada Sabado ng gabi. Sabi dito, una, on the violence of Gaza. Yun nga po, Israel at Gaza. Lalaktawan na natin yun, mga bossing, no? Hindi naman tayo nag-i-international no? On just wages of dignity and work, lalaktawan na. Dito tayo, mga bossing, sa mismo ho, no? Na talagang pasok doon sa pinag-uusapan natin. Ano sabi dito? Ito, panawagan nila Sa atin to, lahat ng maninimba, lahat ng Katoliko, kapatid na babae, kapatid na lalaki sa pananampalataya sa Diyos, nananawagan ng simbahang Katoliko doon sa on accountability and good governance daw ho. We are disturbed by the delay in the Senate in executing the constitutional demand for the impeachment process of the Vice President Sara Duterte. Wala naman pong ibang Vice President, si Sara Duterte lang ho, mga bossing. Biruin nyo, nung mga unang araw, mga bossing, ang sumisigaw, tayo-tayo lang. No? Ay, bakit ganun? Bakit panay delay? Ay, bakit 6 na buwan delay? Ang sabi doon sa Constitution, shall forthwith. Bakit ganyan ang ginagawa ng Senate? Sumunod naman ho, mga kababayan, yung mga malalaking universidad po. Di ba? Nandiyan ang San Beda, nandiyan ang Universidad ng Pilipinas, nandiyan ang Lasal, Ateneo, Adamson, lahat na ho, mga kababayan. Sumama na nga din po ang Makati Business Club. Dahil napapansin nila, no, at hindi nila matanggap na dinidelay yung impeachment po. Na kaibahan o kabaliktaran po nung nakasulat doon sa konstitusyon ng Pilipinas ang ginagawa nitong mga senador na ito. Alam nyo po, sa atin namang lahat wala namang problema, no? Wala namang problema kung ma-acquit po ang Vice Presidente. Ang sa atin lang, mga kababayan, at least, subukan yung depensa nila. Subukan o marinig yung paliwanag nila. Hindi po yung sasabihin ng Chis Escudero na kapag ka nagkabutuhan po, pwede pong ma-dismiss yan. Pagka nagkabutuhan kami mga senador, pwede pong ma-dismiss yan. Biruin mo, parang lokohan naman po talaga yun. Ano ang pagbabasihan nyo o ng isang senador kung bakit siya boboto na i-dismiss yun kung wala naman pong nakikita na ebidensya, kung hindi naririnig yung depensa? Di po ba, mga bossing? Ganun kasimple ho, mga kababayan. Paano kayo magsasabi, dismiss na to. Hindi na itutuloy to. Kung wala naman kayo nakikita o pinagbabasihan. Mabuti sana. Sige, buklatin natin. Pagkabuklat,
binasa, pinag-aralan yung mga ebidensya, binasa, pinag-aralan yung depensa, saka sila magsabi na, oh, dismiss to kasi mahina yung ano nyo, ebidensya nyo. Tuloy to kasi hindi kayang depensahan, malakas yung ebidensya. Saka ho sila magsasalita ng ganun. Ngayon po, eto. O, yung mga maninimba dyan, lalo na sa mga DDS. Ano? Hindi. Huwag na natin pakinggan yan si Father. Huwag na nating pakinggan yung mga pari na yan. Mga Padre Damaso naman yan eh. Kaya yan, mga nakikialam na ho, mga bossing, kasi napakasimple lang nung gustong mangyari ho ng sambayan ng Pilipino at yung nakasaad sa konstitusyon. Ituloy ang paglilitis at dali-dali nalitisin. Pero po, ang ginagawa ng mga senador, kabaliktaran na po. Sabi ni OFW Adventure, Boss Mark, napanood mo na ba yung sabi ni Subiri tungkol sa confidential funds, kaloka, nangangamoy berde? Oo! Biruin nyo, sasabihin ni Subiri, ano daw po, parang witch hunt lang daw po yung ginagawa. Witch hunt. Kung walang ebidensya. Witch hunt ba to? Kayo ha, alam nyo po, isa sa iniisip ko dito sa mga senador, mga bossing, baka ho natatakot eh. Hindi ho natatakot kay Sara Duterte na yung bloodbath, may mga security naman din po yan mga yan. Madami din po security yan. Tingin ko mga natatakot po yan, mga bossing, na syempre, lilitisin ng vice-presidente. Tapos kung ang vice-presidente may mga alam kung paano nila ginagastos yung pondo, baka sabihin ng vice-presidente, kakapal ninyong humusga sa akin no? Baka nakakalimutan mo, alam ko kung ano, saan o ginamit mo yung mga confidential funds at yung mga pondong nakukuha ninyo. Baka nakakalimutan nyo yung mga ganyan. Baka bumalik po sa kanila. Yun po ang isa sa iniisip ko, mga kababayan. Kung bakit natatakot yung 18 senador ho na matuloy yung impeachment. Halatang-halata naman po yung galawan nila. Di po ba? Enero Basco, o shoutout sa'yo. Halatang-halata po yung galawan nila, mga bossing. Baka po, natatakot na mabalikan ho. Di ba? O, tuloy. We affirm that impeachment, when pursued with truth and justice, is a legitimate democratic mechanism for transparency and accountability in governance. Totoo naman po, napakadaling mag-acquit. Sabihin nyo sa mamamayang Pilipino, inakwit namin kasi nakita namin wala namang sapat na ebidensya. Nakita namin gawa-gawa lang yung mga ebidensya. Di ba may De Guzman vlog 1.5 YouTube. Oh, haba yung pangalan mo Di ba? Mga kababayan, ganun lang po. Inakwit namin kasi mahina ang ebidensya. Napakasimple. No? Itinuloy namin kasi hindi nila kayang i-depensa. Pwede namang bumoto ng ganun. Bakit kailangan dismiss ba? At yung magkabilang panig po, prosecution at yung kampo ni Inday Sara Duterte, sinasabi nila, ready ho sila. Pero bakit ito ho, yung mga makikinig lang ho? Makikinig tapos magja-judge, sila yung hindi ready. Sila pa po, yung nagmumukhang 1st Infantry Battalion ho. Di ba? Yung mga first line na po, o unang depensa ko kayo. Yun po yung nakikita natin Yun po yung nararamdaman natin sa ginagawa nila. Di ba, Alex Hernandez? Kaya hindi nila tayo masisisi kung yun po yung masasabi natin. Di po ba? Nagmumukha silang unang depensa ng vice-presidente at kapag hindi lumusot sa mamamayang Pilipino, saka palang pupunta doon sa mga lawyer. Biruin mo, 16 ang lawyer. 16 ang lawyer, mga kababayan. Tapos ang hiling ng 16 lawyer, pinagsama-samang utak nila, dismiss.
Ano yun? Kala pa naman namin, 16 na lawyer to, magsasama-sama ang utak namin. Handa naming idepensa ang vice-presidente. Tapos ang panawagan, dismiss. Di po ba? Tapos proud pa yung mga DDS. Ang galing daw nung kampo ni Sara Duterte. Dismiss ang sagot. Ang magaling ho, mga kababayan, halika na, umpisahan na natin to. No? Umpisahan na natin tong impeachment. Atat na ako linisin yung pangalan ng vice-presidente. Oh, ganyan yung magaling. Di ba? Lilinisin, kasama na ipagtatanggol ang vice-presidente, mga bossing, kasama na din nun, kaakibat nun, yung paglilinis nung pangalan ng vice-presidente. Kung ako ang vice president ho, mga bossing, tapos ang kukuha ko 16 na lawyer, tapos ang ipambabala lang ng lawyer ko i-dismiss yung kaso. Tapos ang sasabihin pa kasi po meron ng mga naunang impeachment sa kanya Kaya ganun. Sasabihin ko doon sa mga lawyer ko, bobo ba kayo? Hindi nyo ako kayang ipagtanggol, dismiss ang sinisigaw ninyo. Hindi nyo siya isasaalang-alang na linisin yung pangalan ko. O di po ba? Ganon ang sasabihin ko. Mga bossing, lalo na kung alam ko na nasa tama ako.